Sabi, pwede na sa mga mahilig sa maasim. Yes, hindi basta tayo manginginain ng mga bungang kahoy sa ating paligid. Napakatibay, napakakuna. Pugad. Oh, alright. Kung matusok ka man yung thorn na yan, At sa episode natin ngayong araw, ang gagawin natin ay ito mga manggang inaalis na natin sa water. Pabungahin mo yung mangga ha. at magsasagawa tayo ng panibagong eksperimento. Pera lamog. Bigat. Paya plus suha. Kain natin maya. At syempre, pagkatapos natin magtrabaho, tayo ay magmumukbang. Mga kinuha nating mga prutas at kakain natin ito lahat ng mga ito. Okay, 2 points. Dance taas. Lang gagawin natin. I-extend naman natin hagdan. Ngayong araw, mamimitas tayo ng mamimitas ng mga prutas o bungang kahoy sa ating farm. Ay, pukuran lang. Okay. Dami, grabe. At ang punong yan na aking kinukuha ng prutas ay marahil bihirang-bihira mo nang makikita sa isang bakuran. So wala pa sa kalahati ang kinuha natin. Actually, marami pa sa taas. Hindi lang natin maabot. Gagamit tayo sa sungkit. So yan. Malalaman nyo kung gaano kalaki. Oh. Para commercial siya. Okay? Tikman natin. Sarap. Ayun ang balimbing. Bakit nga ba nirelate sa mga politiko ito? Write your comment below on the text box. Ayan. Alam niyo kung ba't aalisin ko to? Kasi pag natalansikan to ng dagta, gigiman siya. Ayan, tulad niya no? Parang magiman siya na yan. Nadagta na agad ako. Yung tubig galing sa saging. Yan, 1 point. At dito, ito natin isa. Itong saging na to, ito yung tinatawag na tordan, okay? So, dalawang klaseng saging atin nakuha. Ito yung normal na saba at ito yung tordan. Tikman natin. Let's pick one. May kanila, mambalimbing yung kinain natin. Ngayon naman saging. Tikman natin. Amdan itong saba. Parang mas gusto ko to. Saba. Me, you like? Me? Sabihin ko, extra. Gusto natin mag-artista. Me? Come on. Mahihayin ang kambing. Bueno, hindi basta tayo mangunguha ng mga bungang kahoy sa ating bakuran, kundi aayusin natin ang mga bagay na nagpapasikip sa ating mga tanim talaga. At ngayong araw, isa na namang eksperimento ang isasagawa natin sa ating paboritong prutas nating mga Pinoy o ang ating Philippine national fruit. So i-discuss muna natin ang ating mga kagamitan ngayong araw dahil mapapasabak tayo sa napakalaking gawain na kung saan, ayan, 4 sila nandito sa aking harapan, 4 na klaseng napakatatalim na mga bagay. Okay, ito hindi gamit ni Andres Bonifacio. Tama ka naman, ni isang itak ni Andres Bonifacio ay walang kahawig dyan. At ito nga ang iba't ibang uri ng pamutol na ating gagamitin nga ngayong araw. Meron tayong manipis na gulok, makapal. Meron tayong lilik o panabas na kung saan
Nabili natin to lahat ng klase na to at akit na nga tayo sa isang mga puno na ating puputulan. Ayan, siguro ako gusto ko. Type ko to. So ito ang una nating puno asikasuhin ngayon na kung saan naalisin nga natin ang sanga. Ayan. Siguraduhin mo hindi tayo magkakaberya. Baka mawalan tayo ng views. Ayan. Yes, ito na. Okay. Okay, ready to take off. Ano ba? So medyo matigas yung kahoy na to. Ang puno nga pala itong pinuputulan natin ay mabolong kung tawagin. Ito yung prutas na may bungang kulay pula. Pero kung tawagin nila, yung pinakakahoy ay kamagong. Isa sa mga hardwood tree ng Pilipinas. Kamagong. Ops. Naku, inangabis sinasabi ko eh. Aminin ko man at hindi na ako yung tulad ng aking kabataan. Kaya doble, triple ingat ang aking kailangan. Pagka nga naman binalas ka, wala ako ibang choice kundi isiksik ko ang sarili ko dito dahil walang ibang tutungtungan. Kaya to, hindi kakayanan itong parabas na to. Makulat kasi isang palok actually, yung sanga niya napakatibay, napakakunat. So, sa pinakamakunat na kahoy na alam ko na pag tinuntungan mo talagang matigas siya. Hindi siya agad-agad mababali. Palitan natin itong gulok. So ikakana natin itong heavy duty nating gulok na napakakapal. Kaya lang, mabigat. Nangalay tayo. Alright, here we go. See? Ano lang, isang stripe lang. Alam mo yun, kung taga-probinsya ka at nangunguha ka ng mga bungang kahoy, ang sampalok ang isa sa pinakamatibay o napakakunat na may sanga nito. Pugad. God damn it. Found a treasure. Let's see what's inside. They are eggs. Alright, so I'll put this back to where it belongs. Once again, take a look inside. Alright. Definitely, the mother's going to find that eggs. Papa-English ako doon. Wow. Ilagay na muna natin sa isang lugar to. Baka balikan siya o hanapin siya ng nanay. Ilagay natin dito. Okay. Mother bird, go find your babies to be. Ayan. Okay. Pambihira talaga tong puno ng sampalok. Alam niyo kung usapang kunat o tigas ng isang puno, maihalin tuloy ko to sa isang bayabas at mabolo nga. Tibay, oh. Ay, nakakuha natin yung mga buo. Mga hilig na. Ahem. Abe. Pwede na sa mga mahilig sa maasim.
Pero hindi siya ganun katamis. Since yumayabong ating mangga, nagdesisyon na lang ako na putulan itong puno ng sampalok at gawin na lang kuhanan ng mura o kung tawagin ay usbong. Pwede na ang palagay sa ulam. Naalis ko yung tinik nitong suha. Ang laki oh. Itong suha na to, nakadahin tayo sa manggahan na to. Ayan oh, nakadahin tayo. At masisika pa na siya ng sobra, kaya kailangan natin bawasan talaga. Teka. Pangilang puno mo na ba yan? Una, yung mabolo, sampalok, ngayon suha naman. Panigurado may susunod pa dyan. Wala nyo. Tingnan natin muli yung tinik. Tingnan naman kung gaano kalaki oh. Kasi, ang haba almost 4 inches yung kanyang laki. Pag natusok ka na to, tingnan mo naman. Oh, kung matusok ka man yung thorn na yan, grabe, sakit siguro nito. Kaya ingat tayo pag yung mga ganitong pagkakataon. By the way, hindi naman talaga natin aalisan ng mga sanga ang punong manggang yan. Sapagkat iyan ang ating core or paksa sa ating episode na to. So ito mga manggang inaalis na natin sanga. Ito pa yung unang sanga. Yung unang sanga nung titinanom itong mga pulang mangga na to. At ngayon inaalis na natin dahil napakababa niya. Pagka dumaan ako rito, tulad niya no, maaari ako masaktan na matusok. Oh, tulad ano, mukha naman. Tusok pa mata ko. Libay papaya oh. Kuhanin mo natin. Lug na hinog. Jackpot na naman tayo. Ay, hindi natin abot. Oh. Bango. Wow! Okay, nakakailan na ba tayo? Saging, papaya, balimbing, suha. Kamaya, bayabas naman. Ay, suha, hindi pa pala. Next is suha. Then, sungutin natin. Puno na yan, ha? Yan. Puno natin yung suha na yan. Hindi ka siguro. Pwera na mo. Oh. Hindi pa tayo. Hindi hawag. Hindi hawag. Diyan na ba yung kalawit? Ayun, okay. Ayan na, oh. 1, 2, 3. Oh, bigat. Ano naman? Sila ng niyog, ng buko. Papaya plus suha. Kain natin maya. Sa ngayon, akin naman pinagdidiskitahan ay pinuputulan ang mga sanga ng mga punong niyog na yan. Basically, ang mga niyog na yan ay aking nililinisan. Ang ilan nga dyan nakasayad na oh.
feeling ko ba ay parang malapit ng mamunga tong mga dwarf coconut ko na to. Kaya kailangan ng iba yung pag-aalaga, lalong-lalo sa mga peste tulad ng uwang. Ang maliit na punong yan ay akin ang isasakripisyo como wala siya sa linya at matatakpan nga rin niya yung tanim natin na niyog. So, babawasan muna sa taas bago natin itumba ng tuluyan. May mga pagkakataon nga na kailangan natin isakripisyo ang mga bagay para sa iba. At tulad ng punong yan, inaalis ko para nang sa ganon, lumaki ng mahusay ang niyog na nasa gilid nito. Ayan. Pwede natin tuluyan putulin sa pinakailalim. Naglaan nga ako ng 4 na klaseng pamutol para sa trabaho natin ngayon. Ngunit kung ano pa naman ang aking inaasahan tulad ng heavy duty na yan, ay nako, pag nagkataon nga naman. At yan ang nangyari. God damn it. Whew. Problema. Sira. Putol. Grabe. Got broken into 2 pieces. Oh, paano na yan? So use your backup. But it's less heavy duty, right? At bago tayo dumako sa pinakapakay sa ating episode na to, itutumbo ko na rin ang punong yan. At ang isang yan, yung punong bayabas, ay nakaharang sa mismong manggahan din. Kaya alisin ko na at hindi naman dito masyadong ginagamit o napapakinabangan. At ito na nga tayo. Matapos natin mapagsama-sama lahat ng ating pinutol na mga sanga, ayan, at pausukan na natin ang mangga. Akala ko ba ipausukan mo? Ba't naglalagablab naman ang apoy dyan? Nako! Tuyo kasi dahon kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayan. May backup tayong tubig. Nawala agad. Pabungahin mo yung mangga ha. Ikaw ang pag-asa. Ganun sana, dinadasalan. Hari naway, pakinggan ang iyong panalangin. Let's get it on. At isa sa mga salarin o nagdulot ng napakadaming tambak. Alam nyo, hindi lamang mga dahon ang mga nagkalat ito. Maihahalang tulad ko sa isang... Ay, mamaya pa. Sabog na. Oh! Tamad, konti na mabulong na. Pero ngayong araw, grabe ating karanasan. Napakalikabok. Kinuha natin mga prutas at kakain natin ito lahat ng mga ito.